Mga nagtatanong sa atin guys kung ano daw yung mga basic needs ng pagtatanim kasi merong mga nagme-message sa akin paano daw ba magsimula na magtanim. Napakasimple lang guys, kahit hindi kayo professional na nagtatanim o wala kayong green thumb na sinasabi nila ay pwede po tayong magtanim basta alamin lang natin yung mga basic na yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. Para maging maganda ang result ng inyong mga pananim ay ito yung ginawa ko. So tinaas natin yung ating mga taniman. Ayan, makita nyo isang hollow block yung taas niya, 15 inches guys. Alam niyo kung bakit ang purpose niyan ay para pag umulan guys, yung mga pananim nyo ay hindi mabababad yung ugat nila. Babagsak agad sa ilalim and then ito ay naka-elevate kasi siya, 'di ba? So yung ugat nyo maiiwasan yung mababad sa ulan na nagiging isa sa mga cause na pangit yung mga harvest natin kasi nga ay kadalasan nabubulok, nabababad sa tubig. Second guys, ayan, ginagawa ni Papa, nag-a-add kami ng pataba bago namin siya haluin. Actually, 2 beses tayo naghahalo. Yung pagka-harvest natin, naglalagay na tayo ng, after natin mag-harvest, kumbaga, ng mga kamote natin, ng mga inani nating gulay, kinakailangan guys, hinahalo nyo yung lupa. So, ayan, hinahalo natin yung lupa. And then, naglagay tayo dyan ng pataba, ng ipa, ng darak, tain ng manok. Yun yung, sa mga nagtatanong kung ano yung mga nilalagay ko. And then, minsan naglalagay din tayo guys ng chemical fertilizer. It doesn't mean chemical yun. Yun ay yung pinagsama-sama na kailangan ng lupa like potassium, magnesium, phosphorus, etc. So, ang nun guys, nakakaganda pa siya ng lupa. So, syempre, parang soil conditioner na rin siya. At the same time, pag sobrang acidic na yung lupa natin, ay nababalanse niya na. No? Kasi may mga halaman na ayaw ng sobrang acidic. Almost ng gulay na tinatanim na natin ay ayaw ng masyadong acidic yung lupa. So, pagbalanse yung chemical fertilizer din kasi may nakamix na doon. Yun yung tag dito, magnesium lime. So, yun yung nilalagay sa lupa. And then, saka tayo guys, nag-a-add ng, ayan, pagkalagay ni Papa ng tain ng manok, naglalagay tayo ng ipa. Actually, yearly naglalagay tayo ng tain ng ipa tsaka ng darak. Dito tayo nagtatanim ng kamote. Tapos ng ube. Pero this time, puro ube lang itatanim natin to sa area na to. And then dito sa area na to ay puro kasaba. So, hindi ako magtatanim masyado ng gulay time. Tapos may mga mangilan-ngilan lang tayo, mga talong, sili siguro dito sa area na to. At actually, wala pa akong sili pala. So, ginagawa ko ngayon guys, ako yung tagalinis na itong film. Yan yung pinapalitan natin yearly. Pagka-harvest natin, nahalo na natin yung lupa. And then, papahinga lang natin yun ng ilang buwan. Siguro mga 3 months para ma-absorb ng lupa yung patabang nilagay natin. And then, after ng magtataniman na, bago magtaniman katulad ngayon, magtatanim na tayo. So, bubulgalin na naman natin yung lupa. Actually, ito meron na to eh. Tsaka itong mga to. So, hindi na yan kailangan lagyan ng pataba ni Papa kasi nalagyan na natin yan. Actually kasi nalate ako ng harvest ng ube natin tsaka ng kamote kaya ngayon pa lang namin siya lalagyan at bubungkalin. After that guys na napahinga nyo na yung lupa, bubungkalin nyo siya ulit ng after 3 months. And then after that ay pwede nyo na siyang takpan ng mulch film. Kasi kailangan ay napapahinga yung nasa ilalim, dinadala sa ibabaw yung lupa, kaya siya binubulabog. Bakit binubulabog yung lupa guys? Kasi para yung nasa ilalim siya naman dadalhin sa ibabaw. Para nagiging fresh palagi yung lupa natin. No? Tapos niyan, pagkahalugog ni Papa niyan, ima-mulch film na natin yan. Baka hindi tayo umabot, baka bukas na natin. At pwede na tayo magtanim. Kung ang binili nyong pataba ay yung ready to use na guys. Kasi may 2 klaseng pataba. Isang fresh, isang ready to use na, kaya medyo mahal yung pagka ready to use na, ibig sabihin pagka lagak nyo sa kanya, pagkahalo nyo ay pwede nyo na ang gamitin. So pang-apat guys, magma-mulch film naman kayo. Mulching, ang tawag dyan mulching guys, yung kino-cover nyo yung ibabaw. Ang purpose nyan para hindi madry yung lupa nyo kasi kapag walang takip guys, makikita nyo ang diferensya. Umaraw maghapon ngayon. So kahapon umulan pero maghapon umulan kahapon. Ngayon naman ay sobrang tindi ng init ng araw. Dry na kagad yung ibabaw. And then nagbibitak-bitak yung lupa. Pag nagbibitak-bitak yung lupa, sign na nagiging dry yung lupa at tumitigas. Kaya ang mangyayari, yung mga pananim nyo ay magiging bansutin kasi hindi nakakagala yung kanilang mga ugat. Unless naka-mulch film kayo guys, pag umulan, umaraw man ang sunod-sunod, 2 linggo, 3 linggo, still may moist yan sa ilalim. Paggabi guys, umaakit yung moist ng lupa at hindi sila nakaka-escape. Kaya dahil yung lupa nyo medyo mamasa-masa at the same time hindi titigas yung inyong lupa. Kaya yung ugat nila mas malayang makakagala. Kaya mas maganda ang mga pananim nyo at mas magiging malago at the same time ay syempre masarap ang magiging inyong
mga bunga. At ayan na nga si Papa. So siya yung pinagtatrabaho natin. Ito, inaayos niya na. So ready to bungkal na to. Pati to, lahat to ibubungkalin niya. And then ako naman ay tagalinis na itong. Hindi yan na gagamit ulit. So i-dispose nyo na yan. Pwede nyo naman gamitin kung gusto nyo. Ako kasi ayoko. Mura lang naman yan kasi dito sa Japan siguro ay etong kabuuan na to guys ay nasasakop na ng isang piraso nun. Ang halaga niya ay 2,500 yen or 1,000 pesos. So lahat na to, may tira pa yun guys. Ang tira nun kalahati pa. So ayun nga, may tira tayong kalahati doon. So gagamitin natin siya. At meron pa ako sa bahay na kabibili ko nga lang last year. Kaya yun yung gagamitin natin. So anyway guys, ayan, sisimulan na natin yung ating paglilinis. Dumaldal na naman ako. And then yung mga strawberry natin doon, ililipat na natin siya sa bahay. Yun nga lang, hindi ko pa madesisyonan kung saan. Yun nga lang, dapat pag maglilipat kayo, magta-transplant, making sure ay nag-uulan para maging maganda yung result ng kanilang pag-transfer. Kasi nga, syempre, pag dry yung lupa nyo at nilipat nyo siya, tapos sunod-sunod yung pag-araw, mamamatay na lang lahat ng tinransfer nyo. So, ayan guys, natanggal ako na to. At ang isusunod natin ay yung 4 na nando sa may sulok. Iuhuli natin to kasi plan ko i-dry yung ating sibuyas. Maybe bukas na natin yan iuuwi. Kailangan natin siyang mapatuyo muna. So ayan guys, before and after muna natin tong ating farm. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Ganyan kakalat. Ganyan. Yan yung ginagawa ni asawa guys. Bubungkalin niya yung lupa. At yung motor natin na yan guys ay nabili ko galing sa aking sahod. Huwag yan! Pagkatapos natin magbungkal at magmulch, ang gagawin naman ng lola nyo ngayon ay itatanim na natin yung ating mga punla para bago tayo umuwi ng Pilipinas ay meron na tayong mga abang na mga prutas at gulay para pagbalik natin ay pwede na tayong mag-harvest. Ito lang ang gamit ko guys, yung kahoy na lang na matulis. Ito yung ginagamit kapag para sa mabilis ang pagbubutas, kinakailangan nyo pantukod sa mga halaman nyo o yung gagawa kayo ng mga trellis para matibay sila sa hangin. Ito yung bago kong pananim guys. Pepino siya. Pero kamag-anak siya ng melon. Pero ang itsura niya mukhang talong. Pero yung dahon niya mukhang saluyot.教えてあげる。もう棒を用意するから。Mga nagtatanong guys, paano daw nagtatanim? Kailangan pag nagtanim kayo, huwag yung ganon. Kailangan pabi, alternate para yung kailangan gumagawa kayo ng hangin na dadaanan nila. Kailangan alternate. Kasi gusto ng mga insekto guys kapag ka makipot. Unlike yung may space kayo na ganyan, alternate, ay hindi tayo pupuntahan ng insekto masyado kasi kita nyo kagad sila. May spacing. Wala akong ano tong garage ngayon. Ayan na guys yung mga una nating naitanim. Dito yung mga sili natin. Dito yung mga kamatis, ampalaya, tsaka yung pepino. And then pagdating dito guys, dito naman yung mga talong natin. Tapos dito naman yung ating mga pakwan. Ayan. Hiniwalay natin yung pakwan. Kasi para pag nagkasakit sila, hindi sila hawa-hawa. Andun yung ibang pakwan natin sa unang bungad. And then pagdating dito guys,
Hindi ko alam kung ano to. Pepino. Pepino to guys. And then, kasi hindi siya pwedeng naka-front sa hangin. Mahina sa hangin ang pepino. Actually, mali nga ako dito yung sili natin. Nandito. Kasi insektuhin kapag kasi pag lumagutong kamatis natin at ang palaya guys, hindi na mahahanginan tong ating mga sili. Tapos may balon pa sa kabila. So, possible na insektuhin to. Kaya mali ang pagkakatanim ko dito. Pero ganun pa man, nandyan na yan. At test na lang din. And then yung mga strawberry natin, ayan guys, hinukay ko na siya. Makita nyo. Tapos babalutan ko na lang yan mamaya. And then itatanim natin dyan yung iba nating batch ng pakwan. Ayan, makikita nyo nandito yung pakwan natin. Nandito yung mga yakon natin. So dito natin siya itatanim. And then nandun yung mga gabi natin. Nagtanim pa rin ako ng gabi. And then dito melon. Wala pa akong naiisip kung ano itatanim natin dito sa baba. Plano ko ay yung ating melon. Pagkapakin na lang natin dito sa baba para malaya sila. Meron tayo sa baba, meron tayong nakahang. Tapos kailangan natin talian yung ating mga pananim. Pag ganyang mahangin, ayan nakikita nyo. Since maigsi pa lang sila, hindi ko pa sila natatapos. Kung makikita nyo, may guide akong mga nilagay. Yan yung para pag malambot pa sila, maiga-guide ko sila akit dito sa ating trellis. So ayan guys, at abang-abang na tayo ng mga pananim natin. And then dito naman yung mga kasaba natin, kung makikita nyo, ayan guys. At in-alternate ko lang sila pag ganyan. Kasi hindi naman malalaki masyado yung ano natin, no, yung harvest natin. In-alternate natin siya. Kaya pag ganun, pa-zigzag. So dinamihan natin yung kasaba natin. Tapos ang gagawin ko ngayon guys, ibibilad ko yung mga bawang natin dito para hindi bumaho. Kasi maganda ang araw ngayong maghapon. And then mamaya nandito tayo ulit para tanim pa ng iba nating naiwan. And then doon yung mga ube natin, tsaka yung kamote natin, natanim na rin natin. So nag-worry nga ako baka ako nakain ng baboy damo. Kasi wala pang kuryente guys, hindi pa natin aayos. And then eto, bago to guys, ube din siya, pero hanging ube siya sa ibabaw at hindi siya kulay ube yung kanyang bunga, parang patatas. Pula lang yung labas pero puti yung loob. So ito yung mga bawang natin. Ang gagawin natin guys ay bibilad natin. Ayan. Kasi i-insektuhin yan guys kapag hindi natin sila napatuyon ng maayos. Since maganda yung araw ngayon maghapon. Ayan, bago natin sila iuwi mamaya. So ito ginagamit kong gloves guys. Sinasabit ko sa mga gilid. Kasi ang baboy damo matindi yan sa sa pang-amoy. Ayaw nila yung amoy tao. So pagka meron nakasabit ng mga ganyan, naiiwan yung mga amoy natin, yung pawis, ganun. So naiisip nila na may trap dito sa loob. Kaya hindi nila basta pupuntahan tong farm natin. So kailangan mag-iiwan kayo ng damit nyo. Ayaw nila nung may amoy ng tao kasi alam nila may trap doon. Kaya nga mahirap hulihin ang baboy damo. So dito naman guys, ube hanggang doon. Yung pangalawang huli doon, baka kamote ulit. So ito yung ube natin, hanggang dito ube.